guys, welcome back to Gab Ways to Life. This is the episode 4. Actually, we had to reshoot kasi yung first shoot namin nagkaroon ng problem sa storage ng cellphone. Right. Tinry din kasi namin backcam para mas malinaw yung audio file. Okay, andyan na yung Okay, order. tumutulog na yung order namin. Wait lang, guys. We are here in San Pablo, guys. So, dito kami nag-shoot ng episode 4. So, today, guys, we're gonna be talking about dating and relationship. And I'm with Ryan, Theo. Jay. Okay, so sila naman yung mga kasama natin today for this episode. Actually, yung tatlo dito is Meron nakasama na last Ito yung bagong episode. cast. Yeah, may bago tayong cast. Thank you for welcoming me as your special guest for today. Pag-usapan natin. I have a few questions na hot take when it comes to dating. Ano yung thoughts mo when it comes to like kung sino dapat yung magbabayad kapag nagde-date? Ito, for me, ito yung pinaka-importante, first date. Ito yung first date. Siyempre, you need to impress eh. Kailangan pakita mo kung ano, kaya mong i-offer, di ba? Dating yun eh. So, lalaki? Yes. First date, of course, as a man, dapat ikaw talaga magbabayad. Dapat lalaki talaga yung una nagbabayad. Kumbaga, magiging gentleman. Parang common thing na siya, parang given na siya. Siguro bare minimum for me. Siguro sa mga straight, ganun siya. No? Pero kasi meron ding mga thoughts naman yung iba na parang kung sino yung nag-aya, dapat sila yung yun yung yung mga second date, third date, kung sino nag-aya, for you, mga second date na onwards. Yes, at saka napag-uusapan naman siya. Depende naman siguro sa sa background ng isang tao o ng both parties. Dapat lahat sila considerate kung ano yung kayang i-offer ng isa't isa. Okay. So, depende. I think different yung culture ng same-sex. Kasi panin syempre sa straight, kumbaga, yun nga, you wanna be gentleman and all that. Pero kasi, di ba, parang pag same-sex, it's either, di ba? Well, I think, you both naman you can be gentleman in another way naman. Not just by paying shits or paying yung, Yeah, siguro it would also, na rin, depende na rin kung sino yung mag-i-initiate na magbayad. Yeah, yun na lang siguro. Kung sino yung nakadepende talaga. Yan. For me, siya, compromise and communication kasi Shit. Nakinambag niya. Sometimes it's either kung minsan salit kayo kung sino yung gusto nyong, kung sino sa inyo yung magbabayad, ganun. Pwedeng this date, ikaw, tas sa next date siya naman. So, or kung sino yung may capability sa inyong magbayad. Pero pag first date, do you think, First date. Siguro kung sino yung nagyaya for me. Kung sino yung nagyaya talaga siya yung magbabayad mostly. Ako if we're gonna talk about first date, parang sang-ayon din ako dun sa part na kung sino yung nag-aya. Pero syempre, pwede namang i-take mo din yung other half ng bill if like wanna initiate. O kaya, syempre hindi lang naman kakain sa isang lugar. Di ikaw mag-pay dun sa other place na pupuntahan nyo and whatsoever, di ba? Tsaka okay na yung 50-50. Parang pabuhat ka na lang palagi. Wala. Pero sa'yo, ano yung like, for first dates, ano yung, mo talaga, perspective mo? Like 50-50. 50-50? Yeah, 50-50. Okay. Like, I can take the bill, half of the bill, and then bayad siya ng half of the bill. It's fine. Yeah, ako usually sa akin pag parang feeling ko pag first date, ako yung unang mag-i-initiate na magbayad. Then, on that case kasi, dun mo malalaman if yung other person na ka-date mo is also have the initiate or hiya na, ay, ako naman next, magkukusa akong magbayad on the next, Pero parang actually, di ba, pag alimbawa nag-aya ka mag-date, parang syempre mahiya ka na din. Parang na-expense ko na, ay, ako naman nag-aya, sagot ko na. Yeah. Right? Oo. Yeah. Ako din, preferred ko din yung kung sino yung nag-aya. Akin yan. Kung sino yung nakukuha ng hindi kanya. So yun, for me din, mas preferred ko yung kung sino yung nag-aya. Siya yung magpe-pay or sasagot. Ganun. Pero kasi syempre, nowadays, parang you have to consider as well if financially prepared yung ayan, ibang topic naman. yung other person. Kasi, yun nga, syempre, may tendency na hindi sila sumama because hindi nila kayang, kumbaga mag-offer man lang ng kunyari ibang activities na gano'n. Okay, ito yung second question ko.
Pwede ka bang maipag-date pag financially unstable ka? Or hindi ka financially So, stable? let me answer that. Ako, I believe na huwag kang kapag makipag-date kung hindi ka financially stable, dapat ready ka sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman pwedeng pagmamahal na lang. Di ka naman mabubuhay ng pagmamahal lang. Right? So, dapat meron kang enough resources para lang maituloy mo yung dating. Like, kung anong meron kayo nung other half. Right? Para sa akin, agree din ako doon na kung makikipag-date ka, you need to make sure na kung ano yung parang standard mo to find a partner. Dapat ganun ka rin sa sarili mo. So, um, if you're dating someone, you need to make sure na parang may maiaambag ka rin doon, ganyan. Yung compromising nga, di ba? Tinatawag. Additional, sa ating mga nasa working age na, mga nasa age natin, parang, adult age na, parang syempre naman, okay na meron kang pera bago ka pumasok sa relasyon, 'di ba? Pero we understand na pero kung yung other half mo is like not financially stable or mas bata sa'yo nag-aaral, siguro it's kinda hindi ko lang siguro siya amats. Parang mas okay sa akin na ang magiging partner ko is somehow kaedad ko na nag-work or mas matanda sa akin. Yeah, mas prefer ko na gano'n. Ako nung naging adult ako, do'n ko lang na-realize na tama yung sinasabi nila na kapag makikipag-date ka or magjojowa ka, dapat nagwo-work ka na. Right. Kasi yun nga, parang ang hirap na, kunyari, studying ka, tapos yung ka-partner mo or dinedate mo is studying din. Tapos yung kukuha naman ng pera is allowance mo. So it means hindi pa rin sa'yo galing yung pera kasi it's Oo. coming from your parents. Parents. So, yeah. So for me, you have to make sure muna na you can handle yourself first before you enter a relationship or start dating. Kasi sobrang sobrang relevant ngayon yung ewan ko sa mga bading. Yung tawag dito, sa social media, yaman-yamanan, ganyan. Tapos, biglang malalaman mo, ala, ang daming utang. Meron yung pinang-date yung inutang pala. Oo, mga ganon. Like, Been kumbaga, there, Dan. live below your means. Yun. Wag kang tawag dito, mag-aasam ng lifestyle na hindi mo kayang i-sustain or i-maintain. Kaya wag kang don't show off kung hindi mo kayang panindigan. Like, until the end. Kasi it'll be hard. And hindi din namin parang guys, we're not judging some other relationship na yung isang yung kusa na babae kasi it always depends pa rin naman sa partner mo. Sometimes sila yung nag-aalok nun na they would pay for that because they would understand your situation, na hindi ka pa nag-aano. Pero you yourself, syempre, you need to take note of that na I also need to improve myself na para moving forward, ikaw naman yung babawi dun sa partner mo relationship. Yun. Oo, tama siya. Kasi as a person with an experience na nakapag-date or had a relationship, nung student pa ako and now working. So, for example, nung student ako, depende sa partner mo eh. Kung willing siya na tulungan ka, sa experience ko naman, nung studying pa ako, nakapag-partner ako ng working, okay naman, it went well. It's just that ako personally, hindi ko, kaya it ended kasi parang hindi kaya ng konsensya ko na wala akong nabibigay. So, ito naman, na nag-work na ako, ayun, same thoughts kung ano yung gusto ng partner mo. Dagdag ko lang, I have other options. Kung tingin mo hindi ka financially stable, then you really love the person. Work on yourself. Magtrabaho ka. Magparami ka ng pera. Then balikan mo siya. Yes! Sana true. Sana true. Sana na-apply. Siguro din, papasok din dun yung you deserve what you tolerate. Right. Like, kunyari, if you're an adult working, tapos nagkaroon ka ng partner na studying who's self-supporting or sinusupport ng parents, I think yun, doon na papasok din yung compromise, yun, yung communication, yun. Kasi I've been in a relationship na nag-aaral pa ako and then yung partner ko is working. So somehow parang hindi man namin siya na-vocalize sa isa't isa na issue siya between us. Pero somehow I realized na parang issue siya nung natapos na kami. Kasi ang
Ay, nabanggit. Parang the reason of the breakup is like the career. So parang I'm still working on with my thesis, graduating. Tapos siya, parang nasa peak na siya ng career niya. He's like Mm. older than me. Parang sobra. Pa 30s na, and then I'm just like 22. So parang, alam mo yun, most of the time, pag lalabas kami, gumagastos naman ako, since nag-travel ako, papunta sa kanya, and then pagkakain kami, siya, kasi nga, like, nag-i-initiate din naman siya, and alam din niya, tanggap naman sa sarili niya na nag-aaral ako nung panahon na yon. And yun lang. Pero it won't work talaga. Para sa akin, feeling ko, until the end. Kasi somehow, marirealize din talaga ng other part na parang, I'm not, I won't settle for this muna. Kasi ang gusto ko parang match ng kung anong meron ako. Tsaka we have to remember that there's always a limit when it comes to Right. the things that we tolerate. Like for example, yun nga, kung sa ngayon nagko-compromise ka as someone na nagpe-pay dun sa inyong dalawa. Pero syempre, palay mo magkaroon ng emergency or whatnot. Yun, so kumbaga dapat din talaga, ready ka for that. Ganon. Anyway, next question that I have is, are you okay with, for example, dating pa lang, tas you guys had sex na? Yeah. Like may sexual involvement na. Verse. Ako parang, kung ako kasi, kung sa part ko, ang hirap naman nun. Ang hirap na Kung dating and may kipag-sex ka na, parang sa akin, it's fine. Pero, kung first date nyo, kung pag-uusapan, kung first date nyo, ano yung mangyayari sa inyo, ayoko. Kasi gusto ko may na-build muna tayong matagal na connection with each other bago ko ibigay ang aking hiyas. Right. ang aking brilliant. Ang aking brilyante. Parang gusto ko talaga ng may deeper connection. Kasi, di ba sabi kong I date to marry. Not in the first day, na magkakilala kayo. Pero pagka nasa dating stage kayo, magkakilala na kayo ng like more than 3 days, pwede, tas kung gusto niyo naman dalawa, okay lang. Kasi, di ba nga naging open na rin lately yung, yung nagkakaroon ng FUBO. As long as it's safe sex, since na rin naman, unti-unti na rin nagiging, anong tawag dito? Open na yung, Liberated. nagiging liberated na yung country natin. Basta in a safe way, it's good. Safe sex lang. That's fine. Safe and responsible. Right. Responsible Pag nabuntis mo, Okay. panindigan mo. Or, pag choice lang ipalaglag, wala kang magagawa kasi body niya yun. Andiyan ka lang kung ano yung mga option niya or ano yung mga choice niya, nandiyan ka lang para mag-support. Hindi ka pwede mag-desisyon as a man. Kasi ikaw yung may kasalanan. At sobrang sarap mo doon. Sarap. Oh, ikaw na. Hindi naman namin inaano if some of you guys already did do that kind of thing sa first date pa lang. I mean, we have different kind of comfort, 'di ba, dun sa isang tao. So, minsan may mga times na nadadala tayo nung damdamin natin when with that person, and it happens. And there's nothing wrong with that. I don't see any kind of problem with that kung may sakali mong nangyari sa inyong dalawa on the first date, kasi it will always still depends on decision yung dalawa. If you guys both agree, hindi naman pwede na isa lang gusto ko to, so dapat gagawin natin to, di ba? Dapat both party is nag-agree and walang problema doon. So it's fine para sa akin kasi feel ko yung comfort nila, yung iba, mas nagiging komportable sila dun sa magiging partner nila kapag naano nila yon, yung parang bagay na yun, it happens. So yun wala mong issue sa akin. Care. Actually, nasabi na ni Ryan lahat nung nasa isip ko kasi parang, ayun nga, as long as both nag-agree, may consent, may consent, ayun, parang it's up to you kung first date, second date, third date, or kung ilan man yan. Basta, as long as may consent and you practice safe sex ang number one. So, ayun. I would say no. Hindi ako okay with, sa first date like, kahit actually dating in general, o sa dating process, hindi ako okay with the sex thing. Kasi, in my experience, parang, ang daming tao na akala mo genuine. Like, genuine yung connection. Like, alam mo yung parang click na click kayo online, sa video calls and all that. Tas nung nagkita na parang,
yun pala yung hidden agenda na they just wanted the Oo, yun lang. Yeah. Yung escort lang. So, parang iba pala yung point of view niya. Or parang ano lang siya, parang way lang siya for... parang way para makuha yung S. Yes. Ganon. Yes, para makuha yung sex. So, hindi mo siya... So, yun. Kaya hindi, Valid for naman. me, personally, hindi ako okay with sex during the dating period. I think it would be better kung like, kayo na talaga, tsaka yung siya gawin. Ganun. Ako, okay lang sa akin yung plantsahan. Grabe ka na. ano lang, dry humping lang sa dating stage, right? Side to side. Side to side, pero no penetration. Saka dapat pag magde-date kayo, alam nyo kung ano yung klaseng setup nyo. Doon nyo natanungin kung ano bang dating yung ano natin, ganap natin. Is it for sexual lang ba? Or is it for some serious relationship? So, dapat kina-clarify natin yung mga bagay na yun, kung ano ba talaga. Para walang Kung anong magkalituhan, gusto di ba, ba? tinatali ka, or Kung anong-ano. Kapag dating, during dating lang din ulit, do you guys prefer to meet the parents or not? Are you guys okay with meeting the parents? Like the family? kung nag-start pa lang kami ng dating, parang no muna. Kasi parang gusto ko malaman kung deserve ba nung tao na maipakilala ko sa pamilya ko. Kasi, again, sinabi mo kanina na parang yung ibang intention is for like sex lang and whatsoever. Hindi naman para pang matagalan yung gusto nila. And someone na gusto ko nang tumatagal yung tao sa buhay ko. Gusto ko malaman ko muna lahat ng bagay sa kanya bago ko mapakilala sa parents ko. Kasi, syempre, pagkakatiwala ko yung it's my private life ang pumasok sa at malaman yung buhay pamilya ko. Buhay pamilya! Buhay ng pamilya ko. So, parang gusto ko, matagal muna kami. Or else like, kami na talaga bago ko siya ipakilala. Kasi kailangan sure na ako sa tao bago ko mapakilala sa mama ko. I love you, ma. For me, meeting the parents kasi hindi naman siya essential. Parang lang siya, courtesy. And meeting the parents kasi is very cultural. So, depende. Pag mas preferred ng isang parties na mag-meet yung parent, and then if you're comfortable naman, that's fine. Nabasok ko sana yung dark humor ko. Para pag wala kang papa. Oh, yun Wala na. kang Kaya nga siya mama. depende. Ako, before, it doesn't really matter. Pero now, I think it would be better if ako muna yung ipapakilala sa parents. Like before ko ipakilala. Kasi medyo complicated yung background ko. Yeah. So, I wanted to know muna yung family background niya, ganyan. Or like, kung okay yung family relationship niya, at least, alam mo yun, mapakilala muna ako. Kasi para malaman ko din yun yung paano siya sa bahay. Sa akin, yung sabi nga ni James, like, for example, matagal na kayo, tapos, that person asked na, okay lang ba pakilala ko to sa parents ko? Wala namang problema to meet yung family ng partner ko. Kasi, doon ko makikita kung ano yung... I mean, sa dating niya, for example, sa dating, kung yun yung mafe-feel niya na... Kasi, di ba, may kanya tayong kind of assurance na, pag pinakilala ko to sa parents ko, parang feel ko, mas okay na to. Magiging smooth na on comfortable. So, feel ko, wala namang problema dun if ipapakilala niya ako dun sa family niya or makilala ko. At least, malalaman ko kung ano yung klaseng environment na meron siya. Ganyan. And anong klase ng family na kinalakahan niya, ganyan. So, I would also know kung anong klaseng personality meron ka. So, wala namang problema sa akin. Yeah, with that. When it comes to dating, I'm all for meeting the parents. Personally ako, parang okay na okay sa akin yung habang nagde-date kayo, kinikilala mo din yung parents kasi it gives you the point of view or mindset na kung ano sila as a family. So, for me, okay na okay yung dating pa lang kayo is na-meet mo na yung parents. Kasi, ang hirap mag-adjust na kayo na, tapos tsaka mo lang mamimit yung parents or you're able to know the kind of family they have once na kayo na. So, ang hirap nung adjustment na kung paano kayo as lovers or as partners na. So, ayun, mas okay sa akin na dating pa lang, magkilala mo na yung parents. Hindi siya, pero tsaka minsan 'di ba, may mga parents na parang sobrang close sa mga anak nila and like
yung mga ganong bagay, alam na agad nila. Are you dating someone? Ganyan-ganyan. So, parang, yeah, may good point. Yeah, It's a kasi good point. ang hirap din na kapag nandun na kayo sa relationship, then yung family na is hindi okay sa'yo. 'Di ba? So, Galing. parang Unahan tayo. Ang Parang- hirap pag madami tayo sa podcast, no, nasabi na yung mga ano. parang ganun nga na pagdating na okay kayo ganyan na hindi ka pa pumapasok doon sa parang family side niya. Then after no na in relationship na kayo, tapos makikilala ka ng family, then yung family is ayaw sa'yo, it make the relationship complicated. Sobrang hirap nun. That's why, yun nga, they have a point na it also better na makilala ka din ng parents and makilala mo din yung parents, di ba, sooner, para alam mo kung ano yung pinapasok mo, di ba? Ganito. Kaya nga sabi ko kanina para ano talaga siya, sobrang cultural niya. May mga family talaga na ayaw nilang hindi makilala yung dinedate nila. Okay. Sa akin, lang, basta, it's fine kung ano yung decision yung dalawa. It's a matter of like communication na lang. Oo, kayong dalawa naman yun. Kung ayaw nyo ipaalam sa pamilya nyo, edi go. Kung gusto nyo ipaalam nyo. Basta ako ayoko. Charis. Nagagalit ka. Daddy Rove. Long distance dating, yung wala pa kayong label, pero, ayun, wina-work on nyo yung, paano ba, ayun, nagsaset kayo ng dates, tapos kunwari, taga Bulacan yung isa, taga Laguna yung isa, yung gano'n. Taga-ususan yung isa. Tapos meron kayong sinaset na dates. Kunwari, Mostly it happens when like the two person meet online. Yeah. Akala Tapos ko naman talagang- ang eksena is yung like magde-date through virtually. Ganong atake. Si OA. Akala ko ganon. May meeting kayo. Oo, parang ganon, di ba? Alam mo yung Virtual ano training, ka, di ba? Naka-suit ka, tapos naka-boxer ka. Paki-accept yung invite ko, Oo, sa Teams. Accept mo yung teams ko. Akala ko ganon yung alam mo online ba? long distance. For some people, kaya, it's fun. Kasi ang layo eh. Nagka-travel kayo, ganyan. Andun yung thrill. Tsaka pagka ganun, yung sawaan, very rare siya. Kasi Anong malayo. sawaan? Thrill. Hindi nagsasawaan? Oo, parang ganun Oo. yung point niya na mas okay yung Hindi siya mas, Me- for some people lang. oo, na mas malayo kasi nga you have the time na maglong ka sa isang yung longing mo sa person. So the question Hindi is, kayo do you magsasawa. guys prefer LDR relationship? For me, LDR relationship, ulit-ulit. for me Long distance relationship. LDR. Do you prefer LDR ba? I would not say prefer, pero I'm fine with it. It works for me. Ganun. Pero alam ko, sa karamihan ng tao, hindi talaga gumagana yung ganun. Pero sa akin, it works for me, kaya ko. Ganun. Nasa din naman ka sa dedication mo na, 'di ba, mag-adjust. Ako, yes, with reservations. Reservations ko is, basta hindi siya something na kailangan kong mag-aeroplano para pumunta dun sa lugar. As in, somewhere na I can travel accessible ng bus, Yeah. ng Grab, ng van, and all other. Yung may certain distance lang talaga. Yes, oo. Pero hindi ko kaya yung ate yung nasa Bicol, tas dito ko, yun? Ate. Yun. Pero totoo yun, yung sa ako personally, parang insight ko lang naman to opinion about it sa mga Oo nga, Hindi namin inaagaw sa sa mga naka LDR, yun nga yung parang yung longing kasi. Mas andun pa rin yung thrill kasi 'di ba nga pag nakita mo yung person, tapos magkasama na kayo, nagawa niyo yung mga bagay-bagay. Tapos tumagal na kayo, dun na nagkakaroon ng parang nakakasawaan kasi nga lagi kayong magkasama, lagi kayong magkausap everyday. So, feeling ko yung positive impact nung LDR na yun is you guys have a lot of time to do your own things, especially sa trabaho or yung mga bagay na winu-work on mo, ganun. Tapos, at the same time, yun, naglulungan ka din sa person and andun pa rin yung thrill na gusto nung makita yung isa't isa at the end of the day. Na, shit, ikaw yung pahinga ko. Wow, Ganun. very lover boy. Ikaw ang pahinga ko sa nakakapagod na mundo. Kiss nga. Okay. Relate na relate siya. Grabe. Wow. Speaking from experience ba yan? Hindi, oh. Uy, Hindi, siguro yes. Right now. possible. May factor. Yes. 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 Okay. Well, for me, hindi ko siya preferred, pero kung mangyayari siya, pwede lang, not in a long run. Yan lang. Yeah, ako din okay lang talaga. Pero yun nga, with reservations.
Ako, currently, parang ayoko. Sa akin kasi sa akin nga, sa akin to, Sa'yo yan. akin to. Parang currently, I'm not into LDR. Kasi parang, actually, I'm not into relationship nga ngayon. Parang mahirap sa akin na ang layo ng tao kasi nga gusto ko ng physical touch. I mean, I like dry hump. Charis, ulit-ulit. Mukha na lang ako malibog sa na to. Ala. Hindi, lang, parang iba pa rin sa akin talaga yung nakikita may presence. Like, parang after mo mag-work, parang accessible na, hug mo ako, I'm so tired. Daddy Ro. Ganon, Daddy Ro. Wala kang brief. Ganon. Anong first date yung gusto nyo? Like, ideal. Ideal first date. Ako, nothing fancy naman. Pero, I'd like to have the date not outside. Maybe, sa bahay, gano'n. Kasi gusto ko ng, You want I a love more, acts of service. Gusto ko na pinaglulutuan ako. you want a more, private and intimate Yes. na first date. Kasi, sobrang, ma-appreciate ako sa niluto na pagkain. Tsaka, parang mas, siya, wise for me. Ako, I prefer na we, eat outside and then pumunta sa bahay after. Pero walang mangyayari. Ba't ang defensive? Clarification lang. Okay. I mean, may himasan na naman, pero chef. Nalaman na lang. Grabe. Hindi po ako ganito. Parang, bakit napupunta? Ba't yung energy ko parang, All throughout sa vlog. It's the rain. Lumalamig kasi. So, tsaka tapat ko yung aircon, no? Hindi, pero yun nga. Parang, iba pa rin kasi talaga pag nasa private na kayo. Unlike in public. Kumain kayo sa like mall or restaurant, fancy or whatsoever. I don't mind. Pero after that, gusto ko, pa din, meron kaming intimate talaga and private. Na dalawa lang kami. Kasi iba, mas, parang feeling ko mas totoo and mas, syempre, yung other part minsan nahihiya na makipag, what you call this? PDA, diba? Iba pa din pag kayo lang. So, parang, no restrictions. I think okay din yung idea mo na eat out sa bahay. Right. Kasi din, parang it will also show yung manners ng tao outside. Outside and then No? in private. Oo. Especially yung, di ba, yung very crucial na issue. Paano yung attitude ng isang tao towards waiters? Right. Mga ganyan. Tsaka doon mo din makikita kung anong ugali niya talaga. Kasi malay mo, ang ingay niya. Charis. Alam mo yun tama nga, yung manners niya towards sa mga workers and whatsoever. And like, in everything. Sa akin, sa akin nga. Hindi nyo agawin, okay? hindi para. Yun. I just realized then recently na all this time, laging ako yung nagko-compromise na sila nang bahala. Sila na yung okay lang, go tayo kung saan mo gustong pumunta, ganito, ganyan. Pero, when I realize and think about it na parang feeling ko, I would prefer to have more on talk to talk kami. Yung parang, gano'n, na mag-uusap kami. Kunyari, sige, let's, pupunta kami sa isang coffee place, ganyan. Bili kami ng coffee namin para may makain kami, ganyan, snacks. Ganon, parang ganon. So, yun. Tapos, usap lang kami. Like, kasi feel ko, by doing that, mas naano ko yung yung parang deeper connection dun sa tao. Since madaldal ako na tao, ganyan, I wanted to say a lot of things. Siyempre, gusto ko din siyang makilala. And at the same time, mapag-usapan namin yung mga goals and plans namin na gustong gawin. So, feeling ko, I would prefer that kind of date na mag-uusap kami on something na, ano yung goals mo, ano yung buhay mo recently, Insight ganyan, mo. what's your plan, ganyan. Okay. So, yun. Feel ko mas okay na siya. Mas gusto ko yung engaging na dates, first date. Mas preferred ko yung makikita ko yung iba't ibang emotions niya. Yung pag happy siya, pag excited. Doon ba rin kasi makikita yung manners niya, kung paano siya magre-react kapag nasa ganitong state siya. For example, pag masaya siya, ano yung mga attitude niya or ginagawa. Pero what kind of activity would you like to do? Like Like, para amusement park.
Amusement Yeah, park? yun yung talaga yung preferred ko. Ooh. Amusement is fun. Gusto ko makita. Ah! Sigaw-sigaw. Ano yung goto? Kasi ang amusement park din naman, hindi lang naman yung for fun yun. Pwede may mga kainan doon. Right. Hindi lang puro sigawan. As much as possible yung may kita yung iba't ibang emotion niya. Yun yung goal ko. Para mas maintindihan ko siya yung pagkatao niya. Kung pangit na yung ugali niya. Ganon. Kung maganda ba yun. Parang yung podcast na to very against sa akin. So, yung ideal date ko, yung siguro yung binibigay ko na lang muna. First, always to sa mall. Kailangan talaga sa mall kasi ewan ko, parang na-instill na sa utak ko na mas better yung sa mall ka muna bago mo dalhin sa bahay. Aha. Kasi parang napag-usapan na namin to before na parang ayoko masyadong gumagawa ng memories. Gets ba? Na yung dadalhin mo sa bahay, tapos hindi naman, pero ayoko lang na sinasayang yung oras ko. Parang ganun. So, ayun nga, yun yung ideal date ko for first dates. Pero personally, kung ano talaga yung gusto ko, street food date talaga. Super Right. happy ko na talaga na nasa ano lang. Ingin ng Kalsada, polis. ganyan, tusok-tusok, ganun. Pero ako, ang binibigay ko talaga, ayun nga, kung sa mall, minsan sa resto, nagbubuk pa kami. Naalala ko yung last ko. Charis, di ko nasabihin. Ayun nga, pero ayun. Wala. Ayun nga, nag-eat out kami sa somewhere in BGC. Nag-book ako ng around 11 po na. 11K? Oo. 11K? Oo. What the fuck is this? Tagalog? Fuck, that's so fancy. The things that we do for love. Actually, nagawa ko din yun nung Yung stop ako ng tipong Baguio. yung online booking, tapos may oras na ganito kayo pupunta. Tapos yung mga May nagawa fancy na pag gantong time wala nang papasok, tapos may mga parang hindi siya waiter eh. Parang mga tauhan din ng fancy, may mga tauhan ng fancy restaurant with this, kunwari, dish one. Kasi Parang explain nila. fine dining. Parang ganun. Yan, fine. So, ayun, 11K siya. Sabog. So, Tayo ayun, ay nasa... gusto ko yung experiences na ganun. Mahilig ako magbigay ng mga ganun sa taong mahal ko. So, ayun. Pasabog. Nagdala ka ng bouquet? Okay? Hindi. Dapat kinomplete mo na yung experience. Dapat may bouquet, flowers, bigay of flowers, di ba? Yes. Totoo. Yes. Wait, pero kasi never ako nagbigay ng flowers na nalalanta. I'm always for the artificial ones. Wala mo kwento si As Kuya. much as I remember. Ayun nga. Kasi mas matagal siya and andun yung memory na hindi mo siya, alam mo yun, hindi nawawala sa paningin mo. So, ayun. So yung guys, as you can see naman, some of us wanted to have a simple first dating experience. Some is ideal, ganun, yung mga ideal nila. Then some are fancy. So parang inaano din namin dito na there's nothing wrong, syempre, to always set your standard high, di ba? Kung gusto mong mag-ano ka to a fine dining restaurant, why not? Gawin mo. Kung yun yung ideal experience mo, walang problema. Nasaan tayo? Tayo ay nasa fine dining Restaurant. Yun nga, yung standard mo, dapat it's something na you guys can also do. Yes. Yeah, or afford for someone. Yun. So, financial stability is a must. Or it's a big factor when it comes to dating or being in a relationship. Kahit sa relationship or sa dating, what is the biggest or one thing that you regret doing? Ang hirap naman yun. Yung- Ang hirap po ng tanong. Yung pinagsisisihan mo talaga na, ay sana hindi ko na lang to ginawa. Ganun. Kahit dating pa lang kayo. Or kahit sa relationship mo. Oo. Kahit ano. Go, sino? You start. You start. Parang,
Wala eh, hindi kasi ako ganong tao. Ako. For me, hindi ako, hindi for me, Eh, di mabait siya. for me, hindi kasi ako ganong tao na, pero, siguro if need talagang magbigay, siguro yung lagi ako, hindi naman lagi, pero most of the time pag lumalabas kami, yung naglalabas ako ng pera. Pero it's not that ang ano naman yun lang yung sigurong, na sana, mas naging mahigpit ako sa pera, ganun. So dapat na mas naging may Oo, kasi, regret mo lang na parang nagbigay ka nang nagbigay. oo, pero, hindi naman ako nasasayangan dun sa pera itself, pero parang, ayun nga, na, oo, hindi naman. Hindi naman abuse, Hindi ate. naman. Ano lang, yun nga, parang he said na parang he could have saved it. Oo. Hindi, yun nga, sana mas na-save ko na lang siya sa ibang bagay kasi, Hindi kasi sayang. hindi. Ano ba, to the point ba na parang wala ka na, tapos nagbibigay ka pa din? Oo, parang ganun din. Ayun nga. Yun. He could have saved it nga, parang gano'n. Okay. Kumbaga, ha? Same? Same. Parang, Wala. Go, Ichi kami. okay, so one of my regret is like, since hindi ako ready talaga pumasok sa relationship, and I somehow tried na parang ako yung manliligaw. I can't fully say naman na I regret doing it because I somehow enjoyed naman the moments. Pero I regret nga na parang nasayang ko yung pera. Yung ganong feeling na, ewan ko pwede ba siya sabihin? Yung bumili ako ng basta gumamit ako ng credit card just to buy a gift. Specific gift. Yeah, the things we do for love. Gumamit ako Totoo ng naman. credit card to buy a gift, and alam mo yun, tapos na kami yung binabayaran ko, hindi pa. Hala! like, and I feel so fucked up na parang hindi pala kami mag-work. Tapos alam mo yun, kasi somehow parang hindi talaga ako ready totally. And somehow parang, alam mo yung parang pinilit ko yung lahat para mag-work siya. And it didn't work. Ganun lang siya. Right. Ay, gago, di pwede sabihin. But yeah, that's like the worst thing I've done. Pero I don't think I kinda regret it. Pero the worst thing I've done for love. Ikaw, what do you regret? I think yun din. Parang Oo, mga baklang gumaga. Somehow, Ay, charis. ganun. Kami. May ganun din namang happiness. Pero, right now, to be honest, wala naman akong, totally ni-regret talaga, ganun. Not totally regretted, kasi, pinag-isipan ko naman eh. And that's my decision. Okay, Bago ko yes, yung bagay na yun. Kasi, yun nga, syempre, pag mahal mo, parang, you're not in a right thinking na, maano yung bagay na yun. So, sa akin siguro yung mga pinaka most regret ko is di ko alam siguro dahil hindi siya bagay eh, but more on showing that person may clingy side or being vulnerable. Kasi sa mga tao na ikilala ko, ganun. Pag dumating sa point na ganun na para pinapakita ko na kung gaano ko sila ka-love and super clingy, ganun. That's the time na parang nafe-feel ko is umaano na yung tao. Diba? drift away. Oo, nagde-drift away. So, parang, syempre, gusto natin tayong hinahabol. Gusto natin yun, di ba? Yung parang, Yes! oo, gusto natin yun na parang, yung feeling na, na, Sine-chase. oo, na chine-chase, ganyan. Ako, I think, hindi naman, I mean, parang normal lang naman na you show your vulnerability to someone you love. Kasi nga, syempre, you love the person. So, syempre talaga, ipapakita mo talaga yung It's on, vulnerable side it's mo. on the other side na lang. Kung Oo. ginago ka niya. Tas, Totoo, nasa other person or partner mo na lang yung kung papahalagahan niya ba yun or he will use it against you. right. Kasi there are times talaga na dumarating sa ganung point no? May ibang relationship na parang yung kung ano pa yung weaknesses mo, yung kung ano yung mga vulnerable things about you, ginagamit against you. Yeah. So ikaw, parang maka-caught off guard ka, so hindi ka na makakalaban. Parang ganon. Yun. So, pero for me naman, wala din akong like fully regret. Kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na mag-gift giving. Hindi ako mahilig gumasta sa partner. I swear. Hindi talaga. Parang, pero natry mo. hindi talaga siya like yung
super talaga na parang gift, ganyan. Hindi. Like, ano talaga, parang, if it's really needed, like, kailangan talaga. Dun lang. Pero, like, yun, yung like, mga tulad ng ginawa nyo, yung like, credit card, or like, gumastos ng malaki, yan, hindi ko pa nagagawa, ever. Ever. Siguro, letting that people in my Hindi life naman nagstay talaga. na hindi naman worth it na magstay. Alright. Yun. Kumbaga parang, ang hirap din kasi talaga kapag kunyari, yun nga, in love ka, syempre, yun nga, vulnerable ka. So, parang lahat ng bagay na meron ka, gusto mo involved siya. Ganon. Anyway, so we're gonna be moving on na to love languages. So, Sa akin po, ang love language ko Top one. is, top 1 ko, act of service. Words of affirmation, quality time, tapos giving. isa pa, physical touch last. Yes. As a person na maraming insecurities, pero at the same time, alam ko yung self-worth ko. Dapat alam niya yan. Top 1 ko, words of affirmation. Second is quality time. Third is acts of service. Fourth is dalawa? Physical touch. Tapos pang 5 yung gift giving. Hindi ako maano sa gift. Pero I would like to give gifts. Ayan. Top 1, physical touch. 2, word of affirmation. 3, quality time. 4, act of service. Last yung giving shit. Giving. Gift giving. Ako, first ko is acts of service. Hindi ko na sasabihin yung Oo, words of go na. affirmation. Second is quality time. Third is physical touch. Fourth is gift giving. Last is words of affirmation. Okay. Gets na yun. Okay. Ako, first ko is acts of service, quality time, physical touch, words of affirmation, tas gift giving. So, I have a question here from our audience. Masabog. the Instagram story. Yeah, from the Instagram stories. Wow! So, the question is, so how do you deal with disagreements? And what works best for you when solving problems? Parang, what are your styles and handle? ways to handle the disagreement? Ganun. True. Arguments. Yeah, arguments. Ako, before, when I was young, hindi siya napag-uusapan. Like, di ba mag-away tayo, tapos, hindi mag-uusap for a while. Tapos, pag nagkita na, hindi na pag-uusapan. Silent treatment, no? Yun, silent treatment na siya before. Pero ngayon, I'm more of a person na, muna, mag-steam off, like, stay away muna, gano'n, like, give time to each other, to process it, to reflect, gano'n. Tapos, tsaka pag-usapan. Kasi, mahalaga din na, maging aware ka if you really have a fault dun sa pinag-awayan niyo. Kasi ang hirap kapag di ka aware. Kasi, it's gonna be toxic na sisisihin yung partner mo. When in fact, talaga, kapag mga arguments, meron talagang pagkakamali both sides. It's normal naman kasi diba pag when you have disagreement with your partner, somehow, mainit talaga yung ulo ng isa and whatsoever. Ako, I don't mind kung mainit yung ulo niya and then mag-usap kami. And kahit may masabi siya sa akin masakit, okay lang. Kasi I believe na somehow na parang pag, alam mo yun, dapat I want my partner na sobrang honest siya sa akin. Kasi pag galit ka, totoo talaga lahat ng sasabihin mo. Lahat ng emotions mo totoo. And syempre, it's on your partner's responsibility talaga kung ang masasabi niya sa'yo ay makakasakit sa'yo. Kasi 'di ba, parang you always have to consider talaga kung yung mararamdaman ng partner mo kahit pag galit ka. So kung may masabi kang hindi maganda sa partner mo, may masabi siyang hindi maganda sa'yo, it's on him naman na or her. Gets ba ako? Parang gusto ko na pag-uusapan siya immediately and hindi matatapos yung araw na hindi kami okay. Okay nang nag-away muna tayo, pero at the end of the day, I want us to be like, good and happy again. 'Di ba? Parang fantasy. Sa akin is about, after nung away is giving space. Ganun. Siyempre mag-uusap.
na mag-uusap kayong dalawa na, okay, let's give some space in the meantime. Like, for at least a minute or an hour na hindi matatapos dapat yung araw na hindi tayo okay. Ganun. It's just, okay, doon ka muna. Dito ako. I do my thing. Then, kapag okay na tayo lahat, saka tayo mag-usap and we talk about the things. Kasi yun nga, di ba, the more na mas nagiging aggressive ka or bigla kayong parehong mainit yung ulo nyo, syempre kung ano-ano na yung mga words na masasabi mo din sa partner mo and you cannot um, parang mabawi pa yung mga word na yun na nakasakit and magiging cause pa yun ng parang lagi maalala ng partner mo yung mga sinabing words na yun and we don't want that to happen. So, yun, let's just give some space and time to fix things and make sure to be an understandable partner. Ganun. And respect is sorry, Kat. Understanding partner and respect other opinion, respectful. Ganun. For me, I have this 5 minutes rule. For example, pagka bago lang yung away nyo. For example, nasa peak ka ng emotions mo. 5-minute rules. 5 minutes, pwede ka magalit, pero sarili mo lang yung magagalit ka. Labas mo lahat ng emotions mo, gusto mong sabihin. Usually kasi, pagka katulad nga ng sinabi ni Japes, yung mas preferred niya talaga na maging brutally honest. Pag nasa galit, yung nasa peak ka ng emotion, mag-uusap kayo. Well, yeah, yung preference niya, tama naman. Pero ako mag-disagree ako kasi most of the time, hindi natin minimin yung sinasabi natin during galit tayo. Nasabi lang natin yung kasi na-offend tayo or masama yung pakiramdam natin na blah blah shit, ganyan. Yeah, 5 minutes rule. After ng 5 minutes, saka na may pag-communicate. Well, hindi lang basta, communication, dapat meron ding understanding. Na, comprehension. Yun yung sinasabihin natin. Mas maganda kasi na na-comprehend natin yung Comprehension daw. mga gusto nating ipaalam sa isa't isa. Yeah. And then, wag masyadong mag-dwell sa problema. Dapat doon tayo mag-focus sa solution. Doon natin yung time natin. Wag tayo masyadong mag-dwell sa problems. Okay. Ay, go. Dapat ganito yun, di ba? Yun sa TikTok, yung mga sinasabi, who said that? Ganun. Di ba? Who said that? Game. Ako, I'm in favor of giving the person the space and time kasi the more na nag-uusap kayo, the more na may chance na may hindi masabing hindi maganda. Pero gets ko din naman yung point niya na sinasabi niya na ano yan. Ano kasi, as someone na, binuo ng tough love. Di ba? Hindi, Parang carry lang. gets ko din yung point niya na while emotions are high, mas maganda yung pag-usapan na agad kasi ayun nga if emotions are high, dun lumalabas yung totoong nararamdaman mo, yung gusto mo talagang sabihin. Pero while parang fini-filter mo kasi pag binibigyan mo pa ng time. Pero for me naman as a person na pag nakaka-encounter ng mga ganong arguments, kahit high yung emotions, I prefer to, kaya ko kasi mag-control ng sarili ko kahit super galit ako, sobrang naiinis ako. Kaya kong i-filter yung sarili ko ng mga sasabihin ko na, masasaktan ko ba to? Or, so, ayun, mas importante, pero ayun, importante na binibigyan mo yung time ng tao kasi hindi mo naman kontrolado yung feelings niya. Hindi mo alam na kung kailan siya sasabog, ano yung sasabihin mo na makakapag-trigger sa kanya. So, dapat bigyan mo siya ng space and time bago kayo mag-usap. Tsaka I think required na kilala mo yung sarili mo before you enter the relationship. Right. Kasi like for example, tulad sinabi niya na alam niya sa sarili niya na kaya niya mag-control ng emotions. Ako for me, kaya ko naman pero kasi when the emotions are high, masakit ako magsalita. Like very Yeah, brutally honest talaga ako. Like wala talagang filter. So I would rather choose to na magkaroon ako ng space and yung partner ko na yun i-process siya. Yun. Tsaka ang hirap din mag-process ng thoughts agad-agad kapag after ng argument. Kasi yun nga kailangan mo i-vent out or kailangan mo magkaroon ng tool kung saan mo pwedeng like isigaw siya or whatnot para mawala na siya sa'yo. Taka yun din, sobrang halaga sa akin yung reflection. Right. Saka yung awareness kung paano mo i-assess yung nangyari. Like,
ano ba talaga yung naging cause, yung root cause, ano ba talaga yung problema, tsaka saan ba siya nanggagaling, saan ako nanggagaling, tsaka kung fault ba niya, ano yung fault ko dun sa problem, mga ganon. I have a follow-up question. So, what do you think is the role of like social media in terms of like dealing with conflicts sa inyo ng partner mo? Ano for example, okay, I'll give an example. At example na lang to yung yung magjowa, Yung sa live. yung sa live, 'di ba nag-aaway sila. They like parang for me, I don't judge naman kung gano'n nila gusto i-handle and parang i-solve yung problem nila. Pero I don't think that's very useful talaga and ethical. Pero yun nga, I don't want to like publicize kung ano talaga yung Yeah. kung ano yung pinag-aawayan namin and kung ano yung problems namin ng partner ko. I want the problem to be dealt ng privately. Yeah. Kasi pero unlike before, siguro ng mga bagets ako. Kasi yung uso yun sa Twitter, di ba? Yung mag-post, mag-tweet ka, magpapahaging ka sa partner mo na yung mag-aaway ka sa malalaman ng mga friends mo. And syempre, yung mga friends mo, magkakaroon ng bad reaction dun sa partner mo. Even though hindi mo naman siya fully intention na magalit sila sa partner mo. Di ba? Yeah. Sa akin, may that love never find me. Ganun. Kasi Hindi kasi, ayun nga, parang, since yung partner mo yung relationship mo, you knew a lot of things from that person. So, it would be really important na yung mga bagay na yun doesn't need na kailangan malaman pa ng ibang tao kasi it will also impact their life, di ba? Sa mga tao na nakakilala sa kanila, sa mga nakaka-socialize nila na, ay, ganito pala si ganyan-ganyan dahil sa nakita and napanood nila or sa mga nabanggit mo via social media. So, it's really important na we always considered our partner's feeling din. And at the same time, yun nga, respetuhin din natin yung boundaries na meron sila and talk about things na okay, let's deal with this. Pag-usapan natin ito ng maayos privately and hindi na para kailangan magbatuang patayan ng mga salita na masasama by social media na pating ibang tao is makikihalubilo din and say a lot of things about that. So, yun. I think for me dapat yung pag-share ng problems inside the relationship, it should be in moderation. Yes. Like dapat you're in control. Kasi ako personally, I'm the type of person na gusto ko may nasasabihan ako ng issues ko with other people. Kasi pero I always make sure na yung pagsasabihan ko is someone I trust the most. Like sobrang like close talaga. Like for example, yan si Japes. Kunyari, kapag meron ako mga issues with other relationships na meron ako, not like partner lang, kumbaga mga friends, ganyan. Yeah. Yeah. So kumbaga, sabihin ko sa kanya yung ganitong nangyari, ganyan. Tapos tatanong ko yung thoughts niya, anong eksena, ganyan. Yun, parang yun yung way of me ranting or like asking for opinion. Kasi there are times talaga na hindi ko din talaga kaya na, oo, like, kapag online, ganyan, or sa tweets, gano'n. And, Hindi, I don't. and iba pa I rin don't. kasi talaga pag may nakapag-vent out ka in private, dun talagang close mo talaga kasi sometimes may judgment and no judgment. Ano mo yun? As a friend. Kaya, respetuhin na lang natin yung pagiging vulnerable ng tao kasi they trust you eh. Kaya nila sinabi yun. So, dapat lagi natin titignan yung other side. Tsaka, hindi ko din magets yung mga tao sa social media na nagsasabi na parang, kunyari, magkukwento ng problema ng partner nila, tapos hindi na daw sila ina-update kung okay na. Parang gano'n. Parang, I think, wala ka sa posisyon to ask for an update. Yes. Diba? Parang, kasi, kaya kasi nabihan kasi they wanted. Para ka nakikichismis lang. Oo, parang, ka lang, hindi naman sinasabi ko na lang. Kumbaga parang, ginawa kang, you are someone na they trust the most, kaya nila nasabi yun. And, I think they don't have to apologize and it's not their responsibility to update you kung ano nang nangyari dun sa relationship nila. Kasi, you're not, in the first place, hindi ka naman part ng relationship. Hindi, and as a friend na lang na kwenentuhan, ang role mo lang naman is makinig. Yes. Hindi, wala ka nang parang may input ka or meron ka pang gustong i-impose na mangyari.
ang mahalaga nakinig ka sa kaibigan mo. That's all. Usually kasi yung ginagawa ng iba kaya lang sila nag-vent out para lang may makinig. Hindi nila kailangan ng solusyon mo. Kaya nila. Usually, yung may makikinig lang sa kanila. Ayun, for me, it's important na may masabihan ka. Pero at the same time, I'll be honest, na up until now, hindi ako pala share sa mga friends and sa We inyo. know. Ako, We know. minsan yung nagtitweet, simpleng tweet ako, ganun. Parang mas na-express ko yung sarili ko if ako lang, sa sarili ko lang. Pero, ayun nga, I'm not the type of person na magkakwenta even sa friends. Yeah, we know. Siguro, pagtapos na, then I have the courage na or naka-move on na ako from that experience. Tsaka ako magkakwento sa kanila. Pero when it's fresh, gusto ko yung sarili ko lang, magrarant ako ng... Pero hindi naman yun to the point na manghihingi ka ng empathy or sympathy sa social media na naghahanap ka ng kakampi, kailangan mo pa mag-live, ganito. Ako, for me, I'm a private person kasi hindi talaga ako nag-share sa social media or sa mga friends ko. Kahit sa amin. Yun lang. And actually, and it's totally fine naman. True. Kung ano lang yung preference mo. Keeping it to yourself is actually much better, di ba? Than showing it na kung gaano ka because a person, and there's nothing wrong with that kung gusto nilang i-keep it private. And maganda din yung ganun para walang nangyayari. I don't think it's much better. I think it depends. Yeah, pa din. Like, kung you're the type of person na, yun nga, tulad ko, I wanted to vent out to someone I trust. And if you're that someone na hindi ganon, then it's fine. It's fine lang din. I think malaki talaga yung impact ng social media when it comes to relationship. Kasi, definitely with the community. Kasi syempre, di ba, social media only shows you the beautiful things Right. ng same-sex relationship. Sa clout ngayon na alam mo yon yung fishing for engagements, ganyan. Totoo. Like, parang lahat pinapublicize na. Tapos parang most of the time scripted na din. Gano'n. Oo, para lang Pero- magkaroon ng engagement. Ayun nga, meron siyang positive and negative side. Yung negative would be, we tend to like, gayahin, i-copy. Minsan, unconsciously, nagagaya natin siya. Pero, Pero deep inside naman ourselves, we know na hindi siya ethical, 'di ba? Eh somehow parang nararamdaman man natin siya na it's the best way and the right way for me. I don't care. Pero it's not ethical. I think so. yeah. Right? Say right. Parinig nyo sa amin yung right. So, ayun nga, yung question is it a must na parte ka ng plans and dreams ng partner mo? When you say relationship, dalawang tao yun. Kapag hindi ka kasama sa plans or dreams, so para sa relationship, it's very, I think, given na dapat, it's a must. Kasi magkasama kayong dalawa sa buhay. So, that's it. First time ko matuwa sa'yo. As someone na I fucking date to marry, gusto ko kasama ako sa plano niya sa buhay. It's not like 100, parang hindi naman sa obligadong gawin. Pero somehow, it's a bare minimum na somehow isama mo ko sa plano mo sa buhay. Kasi we're together. Parang it takes two to tango. 'Di ba? Parang, kasi ako, pag pumasok ko sa relationship, I'm not totally in the future naman yung mindset ko na. Pero I somehow, alam mo yun, pinaplano ko na kung ano yung mga gagawin, kung ano yung makakabuti sa amin ng whatsoever. Parang sa growth din ng relationship namin. Kasi, pero, nasan ako? Right? Ayun, it's important nga na, kasama ka sa plans. Kasi, ang plano kasi, time frame yan, hindi siya within a short span of time. So, it may take months, years, decades. So, sa loob ng time na yon na binubuo niya yung plan, dapat magtanong ka kung nasan ka. Kasi, maraming pwedeng mangyari doon. And, kung wala ka doon sa plano niya, nasan ako? O, magtatanong ka ba, yung plano, nasa Japan, ikaw nasa Pilipinas ka pa rin. Oo, may diba? mga ganong, may mga ganong points na... Nasaan ako? Nasaan Nasaan kami ang mga- nagmamahal sa'yo? Nasaan ang mga... Basta ayun. I'm watching Gina and Georgia again. So, this is a line from Georgia
na kinakausap yung partner ng anak niyan si Jenny, which is Marcos. Ang sabi niya, if you're going to hold back Jenny, unverbatim. Pero parang ang sabi niya, if parang magiging reason ka para hindi mag-grow si Jenny, let her go. I somehow believe naman na parang kung naramdaman ko naman ng hindi ka mag-grow with me, kahit hindi mo na ako isama, like, I'll let you go. Right. Pero, yun nga, again, it's a must for me. Ako po, hindi naman ako Hindi po, ate! Hindi man ako against. This is only my perspective, guys. Because we love the idea. We love the idea of being part of the plans and goals ng mga partner natin. Pero para sa akin, in my perspective, if it's really a must, sa akin, feeling ko it depends and hindi naman totally. Kasi, yun nga, bago pa natin makalala yung partner natin, they already have that kind of goals and plano sa buhay nila na hindi pa tayo nakikilala or become the partner, di ba? So, nakaset na yung goals nila doon to continue with that plan, with if they will include you or not. Pero sa akin, syempre, I would love to, but not really totally na kailangan niya akong i-ano kasi I also want him to pursue that goals without me interfering or Yeah. maging balakid dun. Kasi baka mamaya ako pa yung maging ako pa yung maging sanhe or might causes na hindi na maano yung sanhe ng ang arte naman ng sanhe. So, lang. Sanhi nung ng hindi niya pag-abot sa mga pangarap niya, 'di ba? Mamaya ako pa yung maging toxic partner na dumating sa point na papiliin mo siya. Ano yung gusto mo? Yung plano mo sa buhay or ako? Di ba? Alam mo, Oo, di ba? I somehow support yung sinabi ni Ryan. Pero again, yung sa part ng sinabi mo na may plano na siya before. Kasi I believe na pag pumasok ka sa relationship, magbabago yung plano niya sa buhay. Yeah. Does it make sense? Yeah. Diba? Tapos, kaya ka nga siya pumasok doon eh. So, dapat willing niya siyang i-redirect yung path. Hindi mag-change yung plan mo or goal mo, but i-include mo yung person mo. Isasama mo siya dun sa pangarap mo. Hindi naman siya technically na babaguhin mo. Pero, ayun nga, gets ko din yung point na sinasabi na if you think na makakahadlang ka, it's better to let go. Yeah, as long as Oo. number one Ito. na talaga. Para siyang magme-merge lang kayo ng plans and goals. Merge. Saan na lang sabihin natin merge? Hindi naman porke ibig sabihin na kayo. Pero wait lang, hindi ka kontrabida doon, Ryan. Tama naman yung sinabi mo. Gustong-gusto ko ngayon yung sinabi mo noong una eh. Bala. So, yeah. Mag-merge na lang kayo. Wala Kaya na nga lang din yung alis sa isa. siguraduhin mo kung kayo ba talaga at the end of the day. Baka mamaya gusto mo sa Oo. plano pero hindi naman kayo magkatuloy. Hindi, Sayang. Diba? Kaya, Ate, di pa ako Twice. nakapagbigay ng sa akin. Ay, saglit Hindi, for me, it's a must din. Kasi, tulad ng sinabi niyo, I think we have to have that mindset na changes is inevitable. So, kahit ano pang gawin mo, it's something na out of your control, yung changes. So, you have to embrace it. So, yun nga, tulad ng sinabi mo, kapag pumasok ka sa relationship, or even though you have plans and dreams outside the relationship, once you get in, syempre, you have to include your partner. Kasi, di ba, partnership. kasi sila Diba? ni mga kasama You guys- mo habang buhay eh. In Yeah, the you long term guys run, will be together. Pang Eh. matagalan. So, that person will be your person. And, for sure, tsaka kasi ang sakit din na, kunyari ako, kasali ka sa plan ko, sa dreams ko, tapos, Ako hindi. hindi ako part ng... And, by the way, we are talking Plans yung and dreams mo. long-term relationship. Yung like mapapangasawa mo, hindi lang to for dating relationship na to. Mm-mm. Oo. Yeah, oo. Baka may isipin yun, no? Pero yun nga, ang Not sure sakit, ka. ang sakit ng part na yun na, Sakit talaga. Sakit talaga to. oo, na hindi ka pala Sobrang part sakit talaga. nung, Wala ng ako. dreams and plans ng partner mo. Kasi ikaw mismo, give na give kayo. Like, siya talaga, included talaga siya. Tapos parang at the end of the day, biglang ikaw, ay, yun nga, nasan ako? Nasan kaming nagmamahal sa puso mo? So for the last question is to close this podcast ng aking mother.
The question is, what is love to you now, and how does it change? Has it changed over time? I think yung kaya ko munang sagutin for now would be how did it change over time. I think with the past experiences ko, it helped me realize na there's more to love than loving someone else. Kumbaga, pwede mo rin pala mahalin yung sarili mo. Ganun, na parang, yun nga, mahalaga din pala talaga na mahal mo yung sarili mo before ka magmahal ng iba. Kasi parang, dati yung tawag dito, yung idea ng TV, ng mga telenovelas, movies, and social media is parang maghanap ka lang ng jowa. Like, kailangan jowang-jowa ka, parang ganun. Pero it doesn't really talk about that much before. Yung mahalin mo yung sarili mo, ganyan. Pero ngayon, napag-uusapan na siya, which is good, which is better. Pero yun, tas yung love, I cannot find the right words. Pero it's something na deep. Ako muna, agawan tayo ng thoughts. I may be single right now, pero I still believe na love should be my pahinga. For me, love is my pahinga, my home. Right? Ano tayo, grading tayo dito? Hindi, parang I somehow believe na parang, hindi pala I totally believe na love should be like the comfort na hinahanap mo. Ay, sasabihin ko pa lang, love should be your safety net. Diba? Na parang, yeah, Ariana Grande. Pero yeah, that is love for me now. And pero how it changed over time, parang mas nagkaroon talaga ako ng deep meaning ng yung sinabi mo, there's more to love. Na hindi lang na mahal niyo yung isa't isa. Kailangan responsible talaga kayo with each other's feelings and whatsoever. Plans sa buhay, mga issue, ganyan. Yun. For me, to be honest, right now, I don't know what love is right now. It's good, it's fine. It's okay, it's fine. I'm lost actually. Yun lang. How did it change over time? That's it right now. I don't know, hindi ko na alam kung ano siya, kung hindi ko mahanap yung meaning niya. So right now, I'm lost. Love will find you naman. So, ayun, naiintindihan ko siya na, na hindi niya maintindihan yung meaning of love. Kasi as a person na nagkaroon na rin ng maraming relationship, maguguluhan ka talaga, and it will change over time by having a lot of experiences. So, to answer then, siguro, I don't know. Kasi, I don't know the right words kasi, ayun nga, ang dami ng experiences. What you may find genuine, na akala mo genuine pala, tapos hindi naman talaga all along, na akala mo genuine pero hindi naman pala. Kahit 1 year na kayo, 2 years, 5 years, or even 10 years pa yan, you cannot control the emotions of the person or your partner. So, in short, love is complicated for me. Okay. Ready na ba kayo? Akin na to. Okay. Ayun. Para sa akin is love is universal. Wow. Shit. And it won't change. Ano ka, Timoth? Miss Diba? Universe din. Yeah. It won't change over time. Kasi 'di ba, sobrang lawak ng scope nung pagmamahal on how we show it to other people and how we feel it ourselves, 'di ba? So yun, para sa akin, love is universal. It's different kind of thing, but at the end of the day, the love is a thing where you should feel your comfort, your safest place, ganyan. Pero yun, I think in conclusion, love has its own meaning for each one of us. I think we just only have to give importance to the things that we love, to the person that we love, especially with ourselves, kasi very very important talaga yung self-worth, self-love, kasi it applies to everything that has been going on in your life, even if it's about decision making, dealing with your relationships. Yan, so yun. And if you guys are dating or in a relationship or you're single, just do not
rush things, I guess. Like, you have your own timeline, so let time do its own thing na yun nga, may love find you. Again, love will always find you. Kung hindi mo man alam ngayon yung meaning ng love, never forget na dadating yan and ipaparamdam sa'yo kung ano talaga yung love. Always be kind, and we don't chase, we attract. Ano na lang, stay true to yourself. That's important. Yun lang. So that's it for this episode, guys. Thank you so much for listening and watching. Thank you for Ryan, Theo, Da, and Japes for being a part of this episode. So I hope you guys, I hope na meron kayong mga, ano tawag doon? Natutunan, mga, ano tawag doon? Yung may mga napulot kayong Somehow na makatuturan naman. Yeah, katuturan. Meron kayong suggestions kung meron kayong suggestions sa mga topic namin, mag-comment na lang kayo, ganun. Pwede nyo idagdag, diba? Para meron tayo. True. Yun. Thank you, guys. We'll see you on the next episode. Bye.